Good morning mga ka-solar. So, nandito kami ngayon sa may Pinesville, Antipolo City. I-install kami ng 6 kilowatt hybrid system with 16 kilowatt hour lithium battery. So, 10 pieces na solar panel. Tapos isang battery na 314 amp hour at isang 6 kilowatt hybrid system. Bali day 1 namin ngayon dito. Ayun ang mga ating mga tropa. So nag-unload muna kami ng mga gamit. Today is May 20. May 20 alas 11 ng umaga. Hindi ako makapunta sa SMX convention. Sayang, meron sana ngayon mga exhibit ng mga solar. Kaya lang dami naming gawa. Although marami nag-i-invite sa amin na supplier, kaya lang baka hindi namin mapuntahan. May mga commitment kasi tayo sa installation. Hello. Yan yung battery. Akin yan. Akin nga yun po. Hello. May impact. Kaya yung bala. Ay, di pala. Di kaya yung impact. Ano lang yan pre? Yung ano lang. Kaya sa impact yan kung tatanggalin mo muna yung ano. Yung ano. Ba yun? Yabe. Bale yung yung tatlo gumagawa na sa bubong. Mamaya akit ako dun. So ito yung status ngayon sa baba. Kinakabit na yung battery. Mag-inverter ka na kagad? Mag-inverter ka na kagad. Okay. Makap mo muna yung ano, yung aluminum cable tray para alam natin yung space, yung distansya ng ano. No. Go. Sige. Asan yung cable tray? Oh, gitna muna ako ha. Oh, bitaw. Ito pa yun. Sabay level bar. Bitaw sa level. Yan, level na no. Tabi yan, tapin. Ay, ito naman gumalaw. Gumalaw, hindi naman. Hindi yan. Tama na no. Bantayan na. Pud na. Mabarilin ko na ha. Okay. Ito naman pud ko na babago, hindi naman. Okay, hindi naman. Nice one. Ay, pulutin mo yung brush yun. Diba? Huwag na. Matibay na. Maangat pa oh. Ha? Sabi mo eh. Bas. Fix na kaya na, bas. Baka marunong ka mag-cut. Play. Gitna lang.
Okay. Diin mo. Ah, nakalangan yung sensor. Okay. Start. Stop down. Okay na. Huwag kang hihinga. May hinga ka eh. Huwag kang hihinga. Nanginginig yung bubbles oh. Astig yung muso. Diba din? Level bar tanggal. May bitaw din si boss eh, no? Look! Iba din si boss, may bitaw. Paing, pakasoy ako. Pakakumutan yung battery ng plastic. Aso yung cover dyan yun? Ah, di ba rin. Kabera mo to, itong battery. Ah, di malikabukan. May plastic tayo ng battery. Baka nasa loob siguro na ito. Sige, yan na lang muna. Gamitin mo. Para hindi malibagan yung battery. Kalimutan yung vacuum. Walisin mo na lang pagka. Walisin mo na lang pagtapos. Tara. Ito, basahin mo to. Ito yung guhit. Yan. Yung level bar ka ngayon. Sige, level bar. Pantay mo. O, diba? Pwede ka pa mag-adjust pag isa pa lang ang binaril mo. Diba? Ano? So, ngayon, ang purpose nito, holder. Siya yung maghahawak kahit wala kang helper. Ngayon, pag binaril mo pa ng isa yan, doon ka na hindi pwedeng mag-calibrate. Hindi, huwag mo munang ilak. Ilak mo na ng ano. Kasi pwede niyang palikuin yung level mo pagka nilak mo yan. So, ilak mo na ngayon ng isa pang baril dito. Panghuli lagi yung tox. Yan. Engine test. Oh. Ano mas? Ay, patay Maganda tayo. pagkawak sa dito, hindi sa ano. Wait lang, baka na-misalign. Gumanong ka, di ba? Ano mo ulit. Yan, yan. Huwag kang hihinga. Hanggang mamutla, okay? Okay. Umangat. Naangatan ka. So at least nakadak na yan. Sige, ano mo muna to. I-lock mo na ngayon yung Philip mo. Hindi na gagalaw. Oh. Level bar mo ulit. Di ba? Pantay na pantay. Ngayon, saka mo i-torque screw. Wait lang. Testing ako. Kita. Lock na yan, panlock. Panlock. Ano yung bala? Nagbusan. Lapay, surot ka dali. Malayo, malayo. Malayo, papunta sa ipod. Dali Ano? Yun. Ano, okay na? Ano? Eye level, no? Ang installation, eye level. Di ba? Ayun, no? Alam na, oh. Mawas ka na magana.
Wala, yan, yan. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, alas 5 na ng hapon, magtataas na kami ng solar panel, tapos na mag-mounting ng railings. Yung wiring, temporary pero naka-ready na rin yung naka-fix na sa side ng railing. Pero dito hindi pa napipix. So, pero pwede na kami mag-mount ng solar panels. So, maganda yung sitwasyon ng installation namin dito kasi flat lang yung may access dito sa gilid. Flat lang yung firewall niya. Yung ibang bahay kasi na-install namin may mga canopy, yung parang ganoon sa taas ng bintana. So, medyo minsan may hirap pagka may ganun. Ito, flat na flat lang. Okay, magandang gabi mga ka-solar. So sa day 1 namin, bali alas 7 na. May 5 alas 7 na ng gabi. So, huling panel lang tinaas nila. Tapos out na kami kasi medyo mahigpit dito sa subdivision. Bali huling panel yun. Tapos kakanap na nila after nun. Out na kami, balik kami bukas. Malapit lang naman to sa area namin. Wala pa, siguro mga 15 to 20 minutes lang yung biyahe. Tapos kamustahin naman natin ngayon yung gumagawa sa inverter. Oh, linis ng wiring Yan. Yan. Kamusta yan? Bali, ligpitan time check. 7:41. Continue kami bukas, hindi na kami gano'ng magpapaka-overtime dahil sunod-sunod yung overtime namin na madaling araw kami nakaka-uwi. So ngayon, lang kami, 7 to 8 lang kami. Pagod din. At least marami namang nagawa. Natapos na yung panel. Tapos sa aking electrician, natapos na rin yung wiring. Almost marami na rin gawa sa wiring. Bukas, tuloy kami bukas. May nagliligpit ng conduit, may nagwawalis, may nag-aayos nitong shoe rack.
gumiba kasi pagkaka urong namin. Pero ayusin naman namin. Yeah. Sige pre, lagyan mo lang dyan sa sulok. Tapos ito, napasuyo ako. Parang yung bag ko pala. Okay, good morning mga kasolar. So, bali pang day 2 namin ngayon dito sa Pinesville, Antipolo. Time check 10 a.m. Oo nga. Parang suklulan. Ano, kaya? Subukan mo tan, ibaon mo ulit. So, babaw natin tong 3 meters Subukan kung babaon pa. na grounding rod. Wala nangyayari. Di, ganyan talaga yan. Matagal talaga ibaw niyan. Paunti-unti lang talaga. Hindi mo... Bigla kasing bumuon na lang. Hindi ko pinupok, biglang bumaksin na lang. Ganyan talaga yan. Lupa yan. Oo. Matagal talagang bumaon yan. Hindi yan yung... babaw ng mabilis. Hindi. Hanapan nyo ng lupa na pwedeng ano. Oo. Kahit doon ba doon sa ano. Try nyo. Bilis lang ah. No. Bali na baon na namin yung 3 meters. Tinatanggal lang namin yung ulo kasi hindi magkasya yung clamp. Nabaon namin siya ng buo. Hindi katulad sa ibang installation namin na wala talagang lupa. Ang hirap magbaon ng 3 meters. Konti na lang. May nagko-conduit sa solar panel. May nagwa-wiring sa inverter. Bakit? Yuko ka nga, Paeng. Yuko, upo nga. No, tingnan ko lang pantay. Sige pa. Tumaas ron. Taas konti, konti lang. Yan, okay, fix. Pwede nga kita mano, maklo. Okay, fix. Panalo ng laban. Sandali lang. Kada sablay, papupunta tayo sa Pares. Pababa na pababa. McDo. Pagka sumablay, Pares. Pag sumablay pa rin, fishball. Burger muna, boss. Bago burger. Ha? Burger muna, bago fishball. Mahabin siya. Boss, pag-lunch na pala talaga. Nagpit lang tayo. Oh. Sinagit lang, 5 minutes. Hindi, yung 4 na lang na wire. Papunta doon sa may metro. Yun na. Tapos na yun. Hindi, linis-linis na lang. Pati yung mga bakat-bakat ng kamay nyo doon. Tanggalin nyo. Oo, nakapaya mo mo titiningin sa akin yun. Ang yabon naman. Hindi, mag-lang muna tayo bago tayo mag-ano. Kasama naman, nakalubugan ng Ayun. Bago to. Mukhang babalik sa McDo. Pinagsikapan. Oh, di ba? Hindi magandang tignan. Pantay.
Mag-e-effort ka talaga sa layout. Ano? Spanner. MC4 spanner tawag dyan. Alright. Ayun ang tawag na pagkakatanda mo. Spanner. Ano, Forman? Naging Forman na siya ngayon, no? Alam niya. Grounding. Yan, ginuhitan na, ha. Witness kayo, ginuhitan na. Tingnan nyo. Baligo pa rin yan. Pag Witness check. alam mo, totoo eh, no? Hindi ka makakaiisip kay basketball player eh. Si ano? Lebron. Lebron James kamukha mo. Hawig mo. Hindi totoo nga. Lebron James. Yung Tagalog. Hawig naman talaga eh. Doon ako dito. May ECG na yan. Hindi ko si James ano? James Reed. Yun yung data. Nakita mo na. Oo, tama. Boss, nanginginig ka, tapos may video. Balik ka kasi pre. Ito. Nakita mo yung shape niyan. Tingnan mo rito. Shape niyan ito. Yan ang pang-lock niya. Oh. Huwag kang kabahan. Ayan. Ayan. Oh, wow. Dikit na. Kunti pa. Oops. Baka maputukan ka. Okay na yun. Di ba? Walang good thing dito. Mana sa toolbox. Yeah. Peng, ina Peng. Anong ginagawa nyo, Ron? Huwag ka sa kanto, Peng. Ron? Ha? Anong ginagawa nyo? Ano na ba? Sa wiring. Magpunta. Yung ano, 0123. Kahit yung ano lang ulit, kagat lang ng plies. Aba. Anong gagawin dyan? Nagukay ka ng kamote? Okay na. Okay na, Peng. Okay, habang ginagawa nila yung AC line, sinarge ko muna yung battery gamit yung solar panel. Ngayon ay 2 PM. So mamaya, mapa-adjust tong oras na to. 2 PM nakakapag-harvest pa siya ng 4.9 kilowatt papunta sa battery. Huwag yung bubuksan to ah. Magkapasok lang ba kayo dito? Sige. Oo, mataas po yan. Kailangan po kasi effective eh. Tapos, ayan po ma'am,
tinetesting natin solar ngayon, meron kayong load demand ngayon na 1,000 watts. Ang kinukuha lang kay Meralco, yan po, 15 watts, 2 watts. Yan na lang kinukuha. No, ganyan kababa, halos wala pang isang ilaw. Pero may nakabukas ko yung aircon, rep, ilaw, gumagana lahat. Kasi ang nagsusupply sa inyo sa appliances, si solar panel at si battery. Mamayang alas 6, pag wala ng araw, totally si battery naman. Halos wala pa rin po kayong kinukuha kay Meralco. Hanggang sa Malobat. I think kakaya Automatic na si Meralco. Pero I think aabot hanggang umaga yung battery niyo po. kahit dalawang aircon na bukas na ng gabi. Yes po, aabot po hanggang umaga. Ilang HP po yung dalawang aircon? Tagwan lang naman. Kaya umabot hanggang umaga yun. Tapos pagdating ng 6:30 ng umaga, hindi pa rin makakapasok kuryente ni Meralco. Kasi gagana ng solar panel ulit, yung cycle niya. Tapos pag may sobrang harvest, i-charge sa battery. Ganun yung cycle niya. So nililimitahan natin pumasok yung kuryente ni Meralco. Pero wala tayong ginalaw sa line side sa part ni Meralco. Ito kasi yung bawal gawin, above meter. So dito lang tayo sa property nyo, nag-connect. Ngayon, yung thermal scanner. Ay, yung Ron. Ano? Meron pa po ba kayong bang aircon? Sige, pwede pong i-on, hindi yung, pwede po i-on isa para matesting natin. Lahat po ng aircon po. Masubukan natin yung power rating na 6 kW inverter. Mamaya naman po, okay lang po, pa-on din po yung ilaw dito sa parking. Ito. Sisimulate po tayo ng brownout. Wow. Ito, thermal scanner imager po. Dito natin malalaman kung mag-overheat na wire. During stress test, kaya ko po pina-on lahat ng malalaking wattage na appliances, yung mga aircon. May shower heater po kayo. Ayan. Di dalawang aircon lang palang pinakamalaking load niya. Malalaman natin kapag kami mainit, kulay orange to. So, possible na loose contact or overload. So ngayon hindi naman kahit nakabukas na yung dalawang aircon. Nakabukas na po yung isang aircon. Yan po, wala pa rin po kinukuha halos. 0.005 watts. Yung 5 watts na yan, katumbas lang yung siguro ng LED lights na mga ganito, Christmas light. Ang baba, napakababa niyan. Punta po tayo sa inverter, ma'am, para makita natin yung demand power niya ngayon with 2 aircon. Ay, parang 1,000 watts pa rin. Baka hindi pa nabuksan yung isang aircon. Kakaon naman siya. Naon na. Kakaon na yung dalawa. Nakaon na. Naon na. Baka malamig na yung room. Oo, malamig pa. Total lahat ng aircon ay 2 HP lang. Parehas 1 HP. Oo. Baba lang pala yung load niya. Kaya pala 3,000 lang monthly bill. Actually, ang 6 kilowatt, ideal siya. Pasok pa sa bill na 6 to 8,000 monthly bill. So, ibig sabihin, may potential na pwede kayo magdagdag ng electric stove. Another isang aircon, pwede po yun. Kasi kung 3,000 lang ang monthly bill nyo, Kaya pa na. tapos 6,000 watts pina-install nyo, pwede nyo pong i-off si Meralco. Kasi hindi nyo malolobat si battery niyan as is. Ganun po siya kalakas. Tsaka yung kanyang i-cover. Wala nang sisingin ng Meralco. Pag inom po si breaker, pero pag inom mo si breaker, meron kasi self-consumption may nababasa diba doon, 10 watts, 6 watts, meron siyang bill na 100. Mas maganda yung ganun, at least may binabayaran ka pa ni Meralco. Kasi Hindi na namin gagalawin yung breaker. wala pong gagalawin. Pag nag-burn out, walang gagalawin. Apo. Pag nag-burn out, walang gagalawin. Pag nalobat si battery, walang gagalawin. Lahat po fully automatic. Pag nalobat si battery at wala na solar panel, kusang kukuha ng power to kay Meralco. Fully automatic lahat. Tapos ito naman yung indicator light natin na ibig sabihin, priority source power si solar panel. Kaya nakailaw siya. Ngayon, pag nasira si inverter, halimbawa, after na ilang taon, nagka-problema, major problem, nag-shutdown. Lahat po ng appliances nyo, ililipat ni ATS back to Meralco. Ito po yung purpose nyan. Para hindi na kailangan pakialaman ng electrician doon or kami, automatic lilipat yan dito. Pag umilaw to at namatay to, may problema po ang inverter. Pero bihira po mangyari yun. Bihira po. Sa inyo pagka Ilang taon nang lilipas yun bago mangyari yun. Basta nakaset na ito ng automatic.
Ito pa, nasa automatic na po siya. So kapag ganun po nangyari, yan po, tawag sa amin. Tapos iilaw po ito ng alarm na red. Pag may alarm si DEI. Ngayon sa test natin, mababa lang talaga yun. 1.6 kilowatt na. Tumaas na. Yan po, ma'am. Halos walang... Ito, disregard nyo lang itong LED na to. Sa wire tayo tumingin. Wala siyang nagbabago na wire. Parang ganito yung nagbabago. Parang ganyan ang kulay. Makikita agad. Sa stress test. Pero hindi talaga to mapapainit yung wire kasi mababa naman talaga yung pinakang peak power rating ng bahay nyo. Total all appliances. 1.7 kilowatt lang. Mayroon kami ganito sa app, sabi mo, di ba? Apo, meron po. Kaya lang din na makonect sa internet eh. May troubleshoot sa internet. Pero gagana yung inverter nyo kahit ano. Siguro babalikan ko to. Tatry ako mga ibang wifi logger. Tatry ako ng ibang wifi logger. 1.8. So ngayon, tatestingin natin yung simulation naman ng brownout. Halimbawa, may bagyo, biglang nag-brownout. Simulation. Huwag nyo na pong i-off si aircon. I-off ko po ron si Meralco. Tapos tingnan nyo lang po. Ngayon na, ipapa-off natin si Meralco. Sige. Yan. Kahit yung aircon nyo nakabukas. Ang tawag na full upgrade na po kayo niyan. Ito yung halimbawa, nag-brownout, naputol din yan ni Meralco. Makikita nyo rito, naka-off-grid na may ekes yung linya ni Meralco. Okay. Ibig sabihin, nag-brownout. Oo, wala na po po. Yes, oo. In-off natin yung breaker. Pero, tuloy-tuloy ang power ng bahay nyo, yung aircon nyo. Kumukuha kayo ng power sa battery at solar panel. Kapag sa gabi naganap yung brownout, pure sa battery lang. Pero pag sa daytime naganap yung brownout, mas maganda kasi hindi tayo magpo-consume sa battery. Si solar panel lang tutulong. Gagamit pa yung battery. So, yun. Yun po siya. Tapos load management na lang. Halimbawa, mababa na yung charge ng battery, hindi pa rin nag-resume yung brownout. Pwede kayo magbawas ng appliances para mas matagal malobat yung battery. Electric pa lang muna or TV or ilaw. Ang goal, mapaabot natin yung charge ng battery next day para mag-charge ulit siya. Load management naman po yun. Hindi naman nawawalan dito. Pag may bagyo, ma'am, dun yung mga... kahit may bagyo, ganda yung grade nyo. Yan, in-off natin. Ito ba kaya Antipolo? Si Teresa lang. 20 minutes lang po yung biyahe. Hindi na nawawalan. Nung bagyo nung... Yung Ondoy, Yolanda, Nito muli, yung ano ba yun? ayun ang pinakamagandang features na hybrid eh. Doon yung ma-appreciate yan pag bagyo. Flat daw. Sa kidlat yun nga, may ano tayo, may lightning, Yun yung... yung grounding. Kahit nakatakip yun, nakatakip yun, aanuhin ng... sa ground down. Ayun po. Ground daw bago. Pero kapag direct lightning, solar panel, yun talaga, hindi kakayanin yun ng SPD tsaka ng ano. May nangyayari ba na gano'n? Wala pa naman. Wala pa naman ako na-encounter. Pero siguro sa iba. Yung, Sa install namin, wala. yung nagla-lightning sa solar. Diretso sa solar panel. Oo. Parang wala pa ako din ako. Wala pa rin ako nababalita. Sa dami ng may solar no? Kaya importante yung grounding. Ano, 99%. Ay, hindi natin na orasan. Anong oras tayo nagsimula mag-gano'n? 1% pa lang nabawas. Sa bagay, may katulong na solar panel. Tapos ma'am, suggest ko lang, yung paggamit yun ng kuryente appliances, at least wag yung munang babaguhin in 2 months. Yung wala pa kayong solar. Tapos ngayon may solar na kayo. Para makita natin yung best result. Tapos after 2 months, nakuha na natin yung best result, nasa sa inyo na kung gusto nyo magdagdag ng electric stove, aircon. Kasi sabi ko nga, pwede siya hanggang 6 to 8K na monthly bill. 3K lang monthly bill nyo. So, ibig sabihin, oversize. Malaki po yung 6 kilowatt para sa bill. Mas maganda po. Yes. Actually, may nagpa-install din sa akin sa Laguna. Same sa inyo. 3,000 din monthly bill. Tapos 6 kilowatt yung pina-install niya. Ganito rin yung battery. In-off niya na si Meralco. Pero kapag halimbawa, during rainy season, cloudy, magtatagulan na, huwag nyo nang i-off si Meralco kasi kailangan na talaga si Meralco. Mahina yung production ng solar panel. Ideal, especially during summer, mas maganda. Pero kahit hindi mo yung Meralco, Okay lang din po. okay lang. Automatic control siya. Bubuksan mo pa yung ano. Kahit di na po, kasi makikita na mo dito sa apps. Hindi ko palang makunik sa apps eh.
Ngayon lang ako na-encounter ganito eh. Magdadala na lang ako ng another ganito. Subukan ko kung ito nga may problem. Parehas Or sa wifi po ninyo. hindi i-off, parehas lang. Parehas lang. Pag naka-on ang Meralco, meron pa rin siyang parang charge. Minimal consumption. No. Kasi may grid connection to eh. Nakasaksak kay Meralco. Yung tawag doon on-grid side. Yung doon pumapasok yung kuryente ni Meralco sa linya na yon kapag wala nang charge yung battery. Sa Meralco. Oo. Parang 100 pesos. Oo, mga ganun lang ang magiging bill nyo po. Bakit yung Tuwing kailan po cut off ng electric bill nyo? Bakit yun? 21 ngayon eh. Hey, Every 8. Adi may ilang araw lang tayo mare-record. Kasi 21 na ngayon. So yung ika 2 months po yung best result. Kasi naka-adjust na? yung ika 2 months kasi pure 100% gumagana na to eh. Yun po yung best result. Pero may mababawas na rin sa next bill. Meron na rin po. Malaki na rin po mababawas na. Kasi ito naka-solar na rin po eh. Ano nangyayari yung ano? Yung parang binabayaran sa kapirato ng isa? may pin mo. Hindi na siya ano eh. Hindi practical ang net metering. Tsaka sakto na yung power bank mo eh. Instead na ibili mo kay Meralco, charge mo lang rito. Kasi si Meralco, 6 pesos lang ang bili niya. Eto, pag ginarge mo rito, per kilowatt hour, 14 to 15 pesos din ang value. Eh, sayang lang gagastos mo sa net metering, mahal din po yun. Tsaka mahirap sa documentation. LGU tsaka Meralco, mahirap sa paperworks. Maganda lang yun kapag lagi ka wala sa bahay. Yes. So yung drink mo rin yung nagalan ko. Maya-maya ma'am, testingin natin ng matagal. Oo, talaga no? Testingin po natin ng matagal. Hindi naman mag-iinit yan or what, hindi. Ito, normal umiinit to, warm ah. Pero hindi yung ano. Ganyan lang. Oo, ganyan yan. Kasi nag-ooperate yan. Pero yung nakakapaso, hindi naman. Warm. Yung battery hindi rin umiinit. Hindi battery. Ito lang, kaya malalaki heatsink nito. Yan, lumaki na load nyo, ma'am. 2.1 kilowatt na. Nag-register na yung ano. Wala pa. Yung ilaw, mababa lang naman. Yan, sir, nagte-testing tayo. Simulation ng brownout. Kunwari brown out. Simulation. Oo po. Ganyan, ganito po yung may encounter nyo. Buong bahay nyo may kuryente. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo mag-aircon, pwede. Mag-sounds, tapos buong bahay nyo, Kapit. Kahit mag-aircon ka, okay. pwede po, kaya po. Ayan, nakabukas po dalawang aircon nyo, ma'am. Kayang-kaya po. 6,000 watts po kasi yan. Eh, ang aircon nyo po ay 2.1 kilowatt. Ano to? Ngayon, ay, sorry. Ito po yung back. Pindutin nyo po, escape yan. Okay, diinan nyo po, ma'am. Ano tong bilog na to? Ano yung... Yan yung percentage ng power ng battery. Halimbawa, yan. Yung hanggang dito, parang ano to, 10 o'clock, 2.2 kilowatt. So, pag nagganto to, ibig sabihin 6 kilowatt output. Ayan yung full na ano pa naman. Yes po. Pero itong kunyari 98%, ano ibig sabihin nun? State of charge ng battery, yung natitirang karga. Kanina 100 yan. Ngayon, siyempre gumagamit tayo ng appliances ngayon. Nabawasan na siya ng 2%. Simula kanina na nagte-testing tayo. Yung karga ng battery, parang sa cellphone natin, percentage. Oo nga, pero yung 6 watts, hindi siya doon nakikita kung full charge siya. Ay, hindi. Hindi po ito bar ng battery. Itong green na to. Hindi po siya. Power output po. So, yung ganyang hanggang dyan, ibig sabihin 2,000 watts po yan. Kaya yung nilalabas lang niya. Apo. Hindi siya bar. Hindi siya bar ng battery. Okay. Sa bar ng battery, kung gusto nyo makita, ito ma'am. Kung gusto nyo sa bar kayo magbabase or sa number, sa percentage. Pareho lang po yan. Ito, 98%. Dito ay 98. Pareho. Communication po siya. Tapos iwas-iwasan na lang po natin madanggel to. Kasi communication to ng inverter at battery. Diyan sila nag-uusap. Halimbawa, full charge na ako. Ikakat niya na yung charging. Pag lobat na ako, ikakat na rin niya yung discharging. So, protection. Parang internet connection po. Yung yellow. Pang yellow. Tapos po, yung settings natin naman, regarding naman sa settings natin sa battery, sa time of use, ina-allowed natin si inverter na magbigay ng power hanggang 21% low bat. Pag ibig sabihin, pag na-reach na yung 21%,
kukuha na ng power kay Meralco. Hanggang dun, ganun kalalim yung discharge nitong settings natin sa battery. So, hindi siya nagsisiro talaga. Hindi po nire-required na isuro yung state of charge kasi nakakasira po ng battery yun. Magtitira po tayo. Apo. Ganun siya. Pero kapag inabot kayo ng daytime, araw, at hindi na na-reach yung 21, may 3.35%, hindi na nyo na ma-reach yung 21. Magcha-charge na kasi ulit to. Tataas po ulit yung charge. At the same time, magsusupply sa appliances nyo. Yan, 21%. Pag under production, tutulong rin siya si solar panel, si battery sa solar panel. Talagang ang goal natin, hanggat maaari, malimitahan natin yung pagbili ng kuryente kay Meralco. Yun yung goal. Kaya malaki yung magiging savings. Best settings na po itong ginawa ko. Kahit wala na po tayong galawin dito. Optional na lang kung gusto nyong ayaw nyong gamitin yung battery, gusto nyo may tirang karga kasi nangangamba kayo, baka biglang mag-burn out. At least may pyro. Ang tawag naman doon, backup mode. Pwede rin po yun. Ina-adjust lang po rin dito sa settings time of use. Isa-set nyo lang ng 100% lahat. Or kaya, i-uncheck nyo to. Pagkatapos i-uncheck, save. Tapos punta kayo rito sa work mode, but first. Yan, naka-backup mode na po yan. Pero yung gamitin niya, nagkakarga siya. Apa. Kasi ngayon magkaano na magtatag-ulan na, magbabagay na. Pagkakunan siguro, pwede hindi gamitin ito. Apo, option, Doon na opo. lang, no? Para may karga po kayo. Oo. Ako, gagalawin ko pa. Jamas brown. Oo, pwede naman po. Kasi yung settings yun, pwede naman sa cellphone ba? Apo, pwede po. Ah, Pwede po adjust. Configure yung sigara po. Hmm. Pagka ganyan, tag-araw, pwede mong i-off yung battery, ano? Yes. Awa, No? pag summer, Pag summer, ano? yan. Tama po, ma'am. Kung gusto nyo talaga 100%, walang pumasok sa consumption ni Meralco, pwede po. Basta may limit po pala tayo, Ano pagka sa gabi? Ano Kung naka-off siya. Hindi, ano to? I-on mo siya. I-on Naka-on. siya sa gabi. Hindi naman po ito i-off. Laging naka-on lang to. Tsaka to, wala na po tayong i-off. May limit tayo sa power output since nakikita nyo na naman yung load ng bahay nyo. Katulad nito, 2.08, 2,080 watts. May limit tayo hanggang 6 kilowatt lang tayo hanggat maaari. 5,500 watts. So, parang hindi natin ma-overload. Which is okay lang naman magsobra kasi may protection naman to. May protection Paano kami pag kada sobrang, kunyari, nasobrahan ng ano? magti-trip po. Pag nag-trip, Hindi siya kukuha kay Meralco, gano'n? kukuha po. Magti-trip po to, magre-red to, overload. Mamamatay ito, iilaw to. Ngayon, kapag bumaba na kayo sa 6,000 watts, na bumabasa na yung inverter red, babalik na po ulit sa solar. Yun lang naman. Pero masisira to. Hindi naman. Pero kung frequently, paulit-ulit, possible may madamage yung IGBT sa loob ng inverter. Pero hindi naman kayo siguro aabot sa 6,000 watts. Ang baba lang talaga ng load nyo. Kahit magdagdag ka ng isang aircon. Apo. Yung shower heater po pinakamalaki. 3,500 watts po yun. Sa paliguan, yung umiinit. Laki po nun. Hindi naman nagano, nagmamayin ka kami kapag napasok. Ayun, ganun na lang po mo. Hindi. Kettle, 1,000 watts lang yun. Oo. Daw po. Hindi na. Ma'am? Kasi nag-limitan lang naman kami kapag umaga. Okay, magandang gabi mga kasolar. So, tapos na kami mag-install. Working na. Napakaganda, bagong-bago. Ang pintab. At ito yung kanyang safety device. Yung kanyang napakagandang battery. LB Topson, 16 kilowatt hour. So, may problem lang dito sa may flooring ni sir. May slope pala to. So, hindi ko napansin. Siguro, isasuggest ko na lang kay client, lagyan ng base para pumantay. Kung makikita nyo doon, no, nakatabingi yung battery. Pero yung cable tray namin, lahat yan, pantay lahat yan. Ito lang talaga, tabingi yung battery dahil dito sa flooring. Nasuggest ko na lang kay sir yan. Then, ang
Ang load ni client ngayon ay 1.3 kilowatt. So, kinukuha lahat dun sa battery. Walang kinukuha kay Meralco. So, ayan yung icon ng inverter, 4. Napakadaling intindihin. Itong poste represent as Meralco. Itong bahay represent as consumption ng bahay. And then yung battery percentage. At ito yung solar panel na may araw. Yung solar panel natin. So, dito sinasabi na ang load ng bahay ay 1.2 kilowatt. At ito ay kinukuha daw sa battery as per monitoring. So ngayon titignan natin sa actual sa Metro ni client. Time check muna tayo. 6:35. So ito, nakikita niyan, yun o. 0.20 o 10 watts. 30 naglalaro lang sa ganyan. So katumbas ng isang ilaw. So almost wala nga siyang kinukuha kay Meralco. Hindi siya totaling zero. Meron kasi yung grid connection yung hybrid natin. Kung mga tinatawag natin na self-consumption ng inverter. Pero napaka-minimal lang. Katumbas lang ng isa o hanggang dalawang ilaw na 10 watts. Yan o, 15 watts. Minsan nagti 3 watts pa, 5 watts, 17 watts. So pabago-bago. Pero mababa po yan. 0.009, 0.005. Yan lang po yan. Pero pag walang solar, ang mababasa natin dito ay nasa 1.200, 1.200, ganun, 1.2 kilo. Ibig sabihin yan, 1,200 watts yung reading kapag walang battery na gumagana. So, dito natin connect at may seal natin para sa ulan. Nakapagligpit na rin ang gamit. Bali pang pangalawang araw namin ngayon dito. Ngayon ay May 21. Yung configuration ng ATS natin iba sa ginagamit natin dati. Yung kulay, yung black version. Ngayon kasi ay kung available ang normal power, yun lang talaga nakailaw. Naka-off ang reserve power. Hindi katulad yung isa, pares naka-on. So hanggang dito na lang po. Tapos na kami mag-install. Day 2. Napakabilis lang naming matapos. Kasi hindi naman mahirap pag-install sa bahay ni Sir. Accessible yung bubong, madaling itaas yung panel. Tapos second floor lang. Aside doon, malapit lang yung distansya ng inverter sa Metro.